Magandang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jessa. Naninirahan dito sa Aklan at may asawa at mga anak na. Mahilig akong makinig sa inyong channel. Simula pandemic kasi ay nakahiligan ko na makinig sa iba't ibang klaseng katatakutan. Hanggang sa mapadako na nga ako sa inyong channel. At nitong nakaraang taon lang, magmula noon ay palagi na akong nakikinig at hindi pwedeng makakaligtaan ko ang pakikinig sa iyo. Oo nga pala, hindi ko kwento ang ibabahagi ko sa inyo, Sir Casper, kundi kwento ito ng aking matalik na kaibigang si Estela. Bali hindi talaga ako tubong Aklan. Naging matalik ko lang siyang kaibigan nung lumipat kami ng asawa ko sa lugar kung saan nakatira si Estela. Sa dinami-rami ko mga kapitbahay noon, si Estela kaagad ang unang nakapalagayang loob ko. Noon ngang magkwento siya sa akin tungkol sa karanasan niya, ay halos hindi ako makapaniwala. Nga pala, kung iyong pahintulutan, Sir Cas, ay ibabahagi ko ito sa pamamaraang parang ang kaibigan kong si Estela na rin ang siyang nagkukwento sa inyo. Para mas lalang maintindihang maigi ng iba pa ninyong tagapakinig at ng iba pa. Taong 2001, na mga panahong ito ay naninirahan kami sa isang baryo sa lalawigan ng Leyte. Aminin kong itong mga panahong ding ito ay hindi pa masyadong matao ang baryong tinitirhan namin. Medyo mapuno pa at halos magkakakilala pa ang lahat ng mga naninirahan doon. Nasa edad 20 na ako nito. At sa edad na iyon, ni minsan na hindi pa ako nagkakanobyo. Ang sabi nga ng aking ina, masyado umano akong mapili sa lalaki at keme kong kumilos, kaya't kahit na anong gawin ko, ay hindi talaga ako magkakaroon ng jowa. Ay naku naman ma, kung talagang mahal ka ng isang lalaki at seryoso sa'yo, abay magsisikap yan. Masungkit lang ang matamis mong oo. Magsisikap yan naman ligaw kahit na ilang beses mo pang pagsusungitan. Ganun ang tunay na lalaki, Nay. Hindi basta-bastang susuko. Wika ko sa aking ina at inungusan siya. Ikaw talagang bata ka. Kaya walang nagbabalak na manligaw sa'yo dahil dyan sa paniniwala mong yan. Inis na wika naman ng aking ina. Alam niyo mga kaswang, pakaramdam ko tuloy ay pinagtutulakan na ako ng aking inang magnobyo na. Nang sa ganon ay makapag-asawa na at umalis na sa bahay namin. Kakaiba talaga ang aking ina. Dahil kung ang ibang mga nanay pa lang yan, abay matutuwa pa silang tumandang dalaga ang mga anak nila. Pero itong aking ina, daig pa ang bugaw sa bearhouse. Dahil halos ipagtulakan niya na akong magkaroon ng kasintahan. Ang palagi niya pang rason sa akin, paano na lang daw ako kapag wala na silang dalawa ni Papa? Ano na lang daw ang gagawin ko kung maiiwan akong mag-isa sa buhay? Kung hindi niyo pa kasi na itatanong mga kaswang, nag-iisang anak lamang ako ng mga magulang ko. Kung kaya't sa kabilang punto, naisip ko siguro kaya gano'n na lamang ang inaasta ng aking ina dahil sa nag-aalala lamang siya sa akin pagdating ng araw. Tama nga naman siya. Paano na lang ako kung sakaling mawala silang dalawa ni Papa? Pero kasi mga kaswang, anong magagawa ko kung sadyang talagang mahinhin ang ikinikilos ko at mapili ako pagdating sa lalaki? Ano na? Nakapagpasya ka na ba sa sinasabi ko? Alam mo, gwapo naman ang anak ng kumari ko. Bakit hindi na lang siya ang gustuhin mo?
Pangungulit pang wika ng aking ina. Paperong inirapan ko ang aking ina at sinabayang kahit kailan ay hindi ko magugustuhan ang anak ng kumari niya. Dahil sa magkababata lang kami ni Rafael at hindi ako pwedeng magkagusto doon. Nakasimangot na sinabihan ako ng aking ina na pag-isipan ko raw ang sinabi niya. Dahil para sa akin lang din naman umano ang ginagawa niya. Ay naku ma, kahit na ano pang sabihin mo, hindi magbabago ang nasa isipan ko. Tugon ko. Para hindi na humaba pa ang usapan namin ay napagpasyahan kong pumunta na muna sa sapa para maglaba. Bit-bit ang mga labahin ay nagmadali na akong pumunta sa ilog para maglaba at sa ganun ay mapag-isa na rin. Kilala ko kasi ang aking ina, Sir Casper. Alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako papayag sa suwestyon niya. Nang nasa ilog na ako at kasalukuyang naglalaba, ay nakarinig ako ng boses at tila ba mahihinang sitsit iyon. Nung una hindi ko na lang muna pinansin ang sitsit na iyon sa pag-akalang wala lang. Patuloy lamang ako sa pagkusot ng nilalabhang damit at inaabala ang sarili. Estela, mauna na akong umuwi. Tapos na akong maglaba eh. Ikaw, umuwi ka na rin pag nakatapos ka na dyan sa paglalaba mo ha. Ang haling tapat ngayon mahirap na at baka maingkanto ka riyan. Mag-isa ka pa naman dyan. Wika ng kapitbahay naming si Aling Magda. Naku Aling Magda, pati ba naman kayo naniniwala sa mga ganyang bagay? Nasa makabagong henerasyon na po tayo ngayon. Nakangiti at iiling-iling kong wika. Basta, maniwala ka man o hindi sa akin. Bilisan mo na ang paglalaba dyan dahil mag-alas 12 na ng tanghali. Siya sige na at uuwi na ako. Sige ho Aling Magda. Maya-maya po, uuwi na rin po ako. Tugon ko at ibinalik na ang pansin sa ginagawa. Nung ako na lamang mag-isa ang naglalaba sa ilog, ay binilisan ko na ang paglalaba. Medyo nakaramdam kasi ako ng kakaiba dahil doon sa sinabi ni Aling Magda. Maya-maya pa ay nakarinig na naman ako ng mahihinang sitsit. Kung kaya't saglit na tinigil ko ang ginagawa at muling nagpalingalinga. Ngunit nakailang beses na akong nagpalingalinga pero wala naman akong nakikitang kahit na sino. Kung kaya't napabuntong hininga na lamang ako at ibinalik na lamang ang ginagawa sa paglalaba. Ay nako, baka kung sino namang tao ang nantitrip na manitsit sa akin. Kaura talagang mga yun. Sambit ko sa aking isipan. Ilang sandali pa ay muli na naman akong nakarinig ng sitsit at sa pagkakataong iyon ay palakas na ng palakas ang sitsit na naririnig ko na parabang papalapit na sa kinaroroonan ko. Dahil sa inis na nararamdaman ay pabagsak kong binitawan ang kinukusot kong damit at pagkatapos ay agad na akong tumayo mula sa inuupang malapad na bato at nilingon kung sino man ang naninitsit sa akin. Sandali muna akong nagmamasid-masid sa paligid upang alamin kung saan ba nagtatago ang kung sino mang naninitsit sa akin. Maghalong inis at takot na ang nararamdaman ko na mga oras na yon. Natatakot ako sa isiping baka mamaya ay masamang tao pala ang naninitsit sa akin at baka may kung anong gawing hindi maganda iyon sa akin. Nakailang minuto na ako sa kakatingin sa paligid pero wala pa rin akong mahanap o mahagilap man lang. Kahit na anino ay wala akong makita. Hoy, kung sino ka man, lumabas ka. Magpakita ka sa akin at huwag iyong sitsit ka ng sitsit dyan. Akala mo natatakot ako sa iyo ha? Hoy Gonggong,
Hinding-hindi ako natatakot sa iyo. Kaya magpakita ka na. Kung hindi, talagang mayayari ka sa akin. Oras na malaman ko kung sino ka. Galit kong sigaw sa pag-aagalang. Nantitrip lang talaga sa akin. Naghintay pa ako ng ilang minuto kung may lalabas ba mula sa kung saan mang talahiban. Ngunit walang lumabas. Duwag ka naman pala eh. Ang yabang mo pang manitsi tapos hindi naman pala magpapakita. Matapos kong sabihin ang mga katagang iyon, ay bigla na lamang may dumapyong malamig na hangin na parabang may yumakap sa aking hindi ko nakikita. Dahil sa nararamdaman kong iyon, ay talagang masasabi kong nagdulot iyon ng kilabot sa buong katawan ko. Kung kaya't panandali ang nayakap ko ang aking sarili habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Natuon ang pansin ko sa nag-iisang malaking punong baleting nakadungaw sa sapa sa pwestong kinaroroonan ko. Saglit na ipinilik ko ang ulo at pilit na pinapakalma ang sarili. Ano ba yun? Saan galing ang napakalamig na hanging iyon? Tanong ko sa sarili at nangangatog ang mga tuhod na binalikan ko ang mga nilabhan at mabilis na iyong tinapos. Nang matapos kong labhan iyon, ay halos magkandadapa-dapa na ako sa pagmamadaling makaalis sa ilog na iyon. Pagka-uwi ko, ay mabilis ko nang sinampay ang mga nilabhan ko. Nang matapos iyon ay pumasok na ako sa loob ng bahay at nagtanghalian na. Sakto namang wala ang aking ina, kaya't walang mangungulit sa akin. Nang matapos akong kumain, Sir Casper, ay tumambay na muna ako sa balkonahe ng bahay para magpahangin. Medyo nakaramdam ako ng alinsangan sa loob ng bahay at parabang wala man lang kahangin-hangin na nakakapasok. Nung nasa balkonahe na ako at kasalukuyang nagpapahangin, ay bumalik sa aking isipan ang tungkol sa nangyari kanina noong nasa sapa ako. Habang kasi niyayakap ko ang sarili dahil sa simoy na napakalamig na hanging dumampi sa balat ko, may nasulyapan akong lalaking nasa tagaliran ko. Sigurado akong nakita ko iyon. Hindi ako pwedeng magkakamali. Kaya nga lang noong tumingin ako sa gilid, ay bigla namang nawala na parang bula ang lalaking nakita ko. Kung bigla siyang nawala, hindi kaya't engkanto ang nakita ko? Tanong ko sa isipan. Baka naman nagkamali lang ako. Ano ba yan? Kakakain ko lang kung ano-ano na ang iniisip ko. Ay nako. Napabuntong hininga na lamang ako at ipinilig ang ulo ng sa gayon ay maalis ang kung anumang tumatakbong kababalaghan na nasa isipan ko. Nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Boses ng aking ina ang naulinigan ko. Kaya naman napaigtad ako at napalingon. Ano ba yan, ma? Pambihira ka naman po. Akala ko kung sino na. Nanggugulat naman kayo. Reklamo ko at napahawak sa dibdib. Kasi naman, kanina pa kita hinahanap. Tinatawag kita, di ka man lang sumagot. Nandyan ka lang pala sa balkonahe. Aniya. Kunot noong sabi ko naman sa aking inang ngayon lang ako umupo sa balkonahe. At hindi ko naman narinig ang boses niyang tumatawag sa akin. Kaya't papaano niyang nasabing kanina niya pa ako tinatawag. Huwag kang magbiro ng ganyan, ma. Hindi nakakatuwa. Kunway wika ko sa kanya. Aba, at sino naman ang nagsabi sa iyong nagbibiro ako? Kahit na itanong mo pa kay Rafael, kanina pa ako naghahanap sa iyo. Aniya at itinuro ang kababata kong nakatayo sa likuran niya. Naroroon pala siya sa likuran ng aking ina. Hindi ko man lang napansin.
Siguro masyado lang akong nahulog sa malalim na pag-iisip. Totoo bang sinasabi ni Mama? Kunot noong tanong ko sa kababata ko. Oo, totoo ang sinasabi ng mama mo. Kanina ka pa niya hinahanap. Nagkasabay kasi kaming pumunta dito dahil may ipinapabigay si nanay sa iyong kakanin. Kunya. At ipinakita sa akin ang bit-bit na kakanin. Saglit akong natikilan at napapaisip dahil sa pagkakaalam ko ay kakaupo ko lang sa balkonahe. Hindi pa nga nag-init ang puwetan ko. Kung kaya't papaano nila nasabing kanina pa nila ako hinahanap? Oh, ba't di mo na lang nilagay doon sa kusina yung kakanin? Talagang pinakita mo pa sa akin yan. Pagsusungit kong wika. Malapad ang pagkakangiting tumingin sa akin si Rafael. Bago nagwika ng, ang sabi kasi sa akin ni nanay, sa'yo ko daw mismo ibigay ang kakanin. Espesyal ang pagkain iyan. Dahil talagang sinadya ni nanay na bukuran ka ng pagluluto. Alam niya kasing paborito mo yan eh. Inirapan ko lang ang kababata kong si Rafael. Dahil alam na alam ko na kung bakit pinapadalhan ako ng kakanin. Para hindi magtampo ang ina ng binata, ay kinuha ko na ang kakanin at sinabihan ng binatang pasabi sa kanyang inang salamat sa ibinigay na pagkain. Hindi mo naman siguro to nilagyan ng gayuma ano? Pabiro ko pang tanong sa binata. Tila nahiya naman ang kababata ko at sunod-sunod na umiling. Pagkatapos ay nagwikang hindi nga siya marunong sa mga orasyon. Kaya't papaano niyang malagyan ng gayuma ang pagkain. Huwag kang mag-alala, walang gayuma yan. Asa ka pang gagayumahin kita. Aniya at natatawa pa. Abay, naniniguro lang. Mahirap na. Tugon ko at bahagya pang natawa. Nang hapon ng iyon, Sir Casper, ay magkasabay nang nagmerayenda kaming dalawa ni Rafael. Gaya ng nakagawian, puro kalokohan lang ang napagkukwentuhan namin. Habang nagkukwentuhan kami, ay hindi ko maiwasang tumingin sa bakuran ng bahay. Pakiramdam ko kasi ay may mga mata ang nagmamasid sa akin mula sa kung saan. Sa tuwing hinahanap ko naman ang kung sino mang nagmamasid, ay wala naman akong nakikita. Nagtataka pa ngang nagtanong si Rafael kung sino umano ang tinitignan ko sa labas ng bahay. Sinabi ko sa kanyang may nararamdaman ako mga matang tila nagmamasid sa amin. Pero hindi ko naman mahanap kung nasaan iyon. Saglit namang tumingin sa bakuran ng bahay ang binata. Pero gaya ko, ay wala rin siyang nakikita. Baka guni-guni mo lang yung nararamdaman mo. Alam mo, mas mabuti pang magpahinga ka na lang. Tignan mo nga yung mukha mo, para kang pagod na pagod. Namumula na akala mo'y nababad ka sa init. Anya at nagpaalam na nga. Nang makaalis na ang kababata ko, at saka ko pa lamang napagpasyang magpahinga. Tama nga ang kaibigan ko. Hindi maganda ang pakaramdam ko. Dahil sa pakiwari ko ay unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Ay nako, makapasok na nga't parang makapagpahinga. Sambit ko pa sa sarili at pumasok na nga ng bahay. Dumiretso ako sa silid ko at doon nga ay nagpahinga na. Ang bala ko sana noon ay ipikit ko lang ang mga mata. Pero hindi ako matutulog. Gusto ko lang i-relax ng ilang sandali ang mga mata ko. Subalit hindi ko namalayang tuluyan na pala akong nakatulog. Sa pagtulog ko nga, Sir Casper, ay may napapanaginipan ako. Doon nga sa panaginip ko ay may nakita akong binatang napakagwapo. Nakangiti iyong naglalakad papalapit sa akin at sa pagkawari ko ay sa akin siya nakatingin. Ewan ko ba pero kabang-kaba talaga ako
habang hindi inaalis ang mga titig sa binata. Pakiwari ko sa tanang buhay ko ay yun pa lamang ang unang pagkakataong tumibok ng ganong kabilis ang puso ko sa isang binata. Noong tuluyan na makalapit sa akin ang binata, ay gayon na lamang ang gulat at napakislot ako. Nang biglang hawakan ng gwapong binata ang kamay ko at may inilagay siyang isang bugkos ng bulaklak na siyang mas lalong nagpabilis ng pagtibok ng puso ko. Nangangatal ang mga labing itatanong ko sana sa binatang nasa harapan ko kung ano ang pangalan niya. Kaya nga lang ay may hinang sampal ang siyang gumising sa akin at nagpabalikwas ng bangon. Doon ko lang napagtantong hindi pala totoo ang lahat. Pambihira kang bata ka. Magtatanghali na tulog ka pa rin. Bangon na para makapag-agahan na tayo at may pupuntahan pa ako. Wika ng aking ina. Ano po, tanghali na? Takang tanong ko at mabilis na tumingin sa bintana. Oo, tanghali na. Hindi na kita ginising kagabi para maghapunan dahil ang sarap-sarap ng tulog mo. Siya, bangon na dyan para makapag-agahan na tayo bago pa tayo umalis. Muling saad ng nanay ko. Nagtatagang tumayo na nga ako sa higaan. Dahil sa pakiwaray ko ay parang saglit lang naman akong natulog. Pero bakit ganon? Bakit paggising ko tanghali na? Estela! Tawag sa akin ng aking ina. Dahilan para bumalik ako sa kasalukuyan. Po. Bilisan mo ng kumilos riyan dahil may lakad pa ako. Dali na, kumain na tayo ng agahan bago umalis. Opo, Nay. Susunod na po ako. Tugon ko at nagmadali na ngang kumilos. Nang nasa pagkainan na kami, wala na si Papa. Noong tanungin ko naman ang aking ina kung nasaan ang aking ama, sinabi niya sa aking nasa trabaho na ito kanina pa. Masyado kasing napasarap ang tulog mo kaya hindi mo nadatnan ng ama mo bago siya pumasok sa trabaho. Aniya at umupo na para makapag-umpisa ng kumain. Pasensya na po, Ma. Paghingi ko ng paumanhin at sinabi ko sa kanyang masama ang pakaramdam ko kagabi. Kaya siguro napasarap ang tulog ko. Ganon ba? Ngayon ba? Masama pa rin ba ang pakaramdam mo? Kasi kung hindi pa magandang pakaramdam mo hindi na muna ako aalis. Hindi na po masama ang pakaramdam ko, Ma. Maayos na po ako ngayon. Agarang tugon ko. Nang matapos na nga kaming kumain, ay nagpaalam na siyang aalis na. Bahala na raw ako sa bahay dahil baka aabutin siya ng hapon sa pupuntahan nila ng kanyang kumare. Mga bandang 10:00 ng umaga ay bumalik ako sa ilog upang maligo. Pero sa pagkakataong iyon ay kasama ko na ang anak ng kapitbahay naming dalagang si Diana. Masaya kaming nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng ilog habang nagkukwentuhan. Alam niyo kasi, Sir Casper, maraming mga bagay ang ikinikwento sa akin ni Diana. Partikular na sa lalaking nagustuhan niyang taga-Karatig Baryo. Alam mo, Estela, nagtataka talaga ako kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagkakanobyo. Yung iba mga kaitaran kasi natin ay may mga kasintahan na. Yung iba pa nga may asawa at anak na. Ikaw kaya? Kailan ka kaya magkakaroon ng nobyo? Ba't ako na naman ang nakita mo, ha? Alam mo, Diana, mas mabuti pang sarili mo na lang ang pagtutuunan mo ng pansin kaysa sa mga bagay na wala namang kwenta, ha? Hindi na kasi nakakatawang pati ikaw ay pinupuna mo na ang pagkakaroon ko ng walang kasintahan.
Kunway irap kong wika sa dalaga. Sus, ang sabihin mo, napakapihikan mo sa lalaki. Sige ka, magkatatandang dalaga ka na lang yan sa kakaantay mo ng tamang tao para sa'yo. Ngiting saad niya. Di bale ng tumandang dalaga basta ang mahalaga ay hindi ako magkakamali. Alam mo namang halos lahat ng mga kalalakihan kapag nakuha na nila ang gusto nila sa isang babae, basta-basta na lamang nilang iiwan. O kung hindi naman kaya ay minamaltrato at pinagbubuhatan ng kamay. Ayaw kong makatagpo ng ganun. Mahabang kwento ko pa. Sabagay, tama ka naman dun. Tumangot-angong sambit ng dalaga. Sinabi ko rin sa kanyang tungkol sa mag-asawang kapitbahay namin na palagi na lamang sinasaktan ang asawa nito. Kapag nga naririnig ko kung paanong makaawa ang babaeng huwag sakta ng asawa, awang-awa ako at gusto kong punta ng asawang lalaki para hampasin ang 2x2. Sinong nakakarilit? Isama ko na rin ang asawang babae para naman matauhan siya sa kinababaliwang lalaki. Dahil sa kahit ilang beses na itong pinagbubuhatan ng kamay ng lalaki, ay hindi pa rin madala-dala. Kaunting suyo lang ng asawang lalaki at nagpapakyot. Ayun, bumibigay na kaagad ang gaga. Matapos ko ngang sabihin iyon ay tawang-tawa naman si Diana. Makaraan ng ilang sandali ay may natanaw akong lalaking nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Sandaling napatigil ako sa pagtatampisaw at mabilis na niyakap ang sarili upang matabunan ang bumabakat na dibdib sa basang damit. Tinitigan ko ng masama ang lalaki nang sa ganun ay matinag ito at umalis. Subalit nagkamali ako sa inakala dahil sa bigla ba naman siyang ngumiti at kumaway. Saglit akong natigalgal, Sir Casper, at napasinghap nang makita ko ng malinaw ang itsura ng lalaki. Sa totoo lang, aminado ako na nung makita ko ang lalaki ng malinawan, napakagwapo niya, makisig ang pangangatawan, at kahawig niya ang lalaking nasa panaginip ko kagabi. Maya-maya pa ay naglalakad na papalapit sa amin ang lalaki. Hindi inaalis sa mga ngiti sa labi nito. Nang tuluyan na itong makalapit, ay walang pakundangan na tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko. Napareskuhan ako sa ginawa ng binata, kaya naman hindi ko maiwasang tumaas ang kilay at sinungitan ito. Bakit mo tinatanong kung ano ang pangalan ko? Magkakilala ba tayo? Pabalang at pagtataray kong wika. Kaya nga tinatanong ko ang pangalan mo para magkakilala na tayo. Nakangiting wika niya. Nang tignan ko si Diana ay kita ko sa kanyang mukha ang pagtataka at pagkamanghahabang hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Siniko niya pa ako at sinabihang sagutin ko raw umano ang tanong ng gwapong binata. Inirapan ko si Diana at sinabihang huwag basta-basta makikipag-usap dahil baka mamaya ay masamang tao pala ang kaharap namin. Ano ka ba naman? Maghinay-hinay ka sa sinasabi mo. Nakakahiya si binata. Naririnig ka niya. Pabulong na wika sa akin ni Diana at marahan akong siniko sabay kindat. Dahil nga sa sinabi ni Diana ay parang natauhan ako bigla. Kaya naman maayos na lamang akong nagpakilala sa binata. Sinabi niya ring Daniel umano ang pangalan niya. Magmula nga noon, Sir Casper, ay palagi ko nang nakikita si Daniel. Pero sa tuwing sinusubukan kong sabihin sa mga magulang ko ang tungkol kay Daniel, sa di mawaring dahilan, ay para bang may kung ano o sino ang umaharang sa isipan ko para hindi ko iyon masabi-sabi. Isang araw, nasa palengke ako ng mga sandaling iyon nang makita ko si Daniel. Nagulat pa nga ako nung bigla siyang sumulpot
at magsalita sa likuran ko. Noong lingunin ko nga siya ay nakita ko siyang nakangiti at may bitbit na isang bugkos ng bulaklak. Nataon ang pansin ko sa daladala niyang bulaklak. Gawa ng kaparehong-kapareho nang nasa panaginip ko ang bulaklak na hawak-hawak niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko noong iabot sa akin ni Daniel ang hawak niyang bulaklak. Para sa iyo. Pasensya na kung ngayon lang kita binigyan ng bulaklak. Nakangiting saad sa akin ng binata. Hindi ako nagpahalatang kinakabahan nang tanggapin ko ang bulaklak. Nagpasalamat ako sa kanya at sinabing ayos lang iyon. Nga pala, bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Hindi ko naman kaarawan at hindi naman espesyal ang araw ko ngayon. Tanong ko sa binata. Sumeryoso ang mukha ng binata at ipinagtapat niya sa akin na may gusto umano siya. Matagal na raw siyang may gusto sa akin pero nahihiya lang siyang sabihin iyon. Nagulat naman ako at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Sa dinami-raming lugar, dito ka pa talaga sa palengke nagtapat. Paberong wika ko sa kanya at pilit na itinago ang kabang nararamdaman. Pasensya ka na, Estela, pero seryoso ako sa sinasabi ko. Matagal na kitang gusto. Hindi lang gusto, kundi mahal. Mahal na mahal kita. Nang tignan ko si Daniel, ay malamlam ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang tuluyan ng mahulog ang loob sa binata. Estela, sana bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan sa iyong totoo ang pagmamahal ko. Akmang sasagot na sana ako nang bigla kong narinig ang boses ni Rafael. Malakas ang boses niyang tinawag ang pangalan ko. Nang tignan ko nga ang pinanggagalingan ng boses, ay natanaw kong nagmamadaling tumakbong papalapit sa akin si Rafael. Anak nang, kanina pa kita tinatawag. Hindi mo man lang ako pinansin. Ano ba ang ginagawa mo at kanina ka pa nakatayo dyan? Hinihingal niyang tanong nang tuluyan ng makalapit sa akin. Hindi mo ba nakakitang may kausap ako? Pagtataray ko pang saad sa kanya. Pagak na natawa si Rafael. Kausap? Nagpapatawa ka ba? Sino ang sinasabi mong kausap? Tanong niya. Akmang sasabihin ko na sana sa kanya kung sino ang kausap ko. Ngunit sa pagbalik ko ng tingin, ay gayon na lamang ang pagtataka ko nang sa hindi ko na makita pa si Daniel. As in wala na talaga siya sa harapan ko. Maging ang bulaklak na binigay niya ay bigla ring naglaho sa kamay ko na parang bula. Labis-labis ang pagtataka ko at napapaisip kung paanong nangyari iyon. Nasaan na si Daniel at nasaan ang hawak-hawak kong bulaklak na binigay niya. Muli akong napatingin kay Rafael nang magsalita siya. At nagtanong kung sino raw ba ang tinutukoy kong kausap. Alam mo, napaparaning ka na naman siguro. Tara na nga, samahan na kitang mamalengke. Para hindi na kung ano-ano ang nakikita mo. Biro niya pa at siya nang kumuha sa bayong na bitbit ko. Dahil sa hindi pa nagpo-proseso ang utak ko at hindi ko alam kung ano ba talaga ang mga nangyari. Totoo bang nakita ko o nakausap ko si Daniel? Gulong-gulo na ang isipan ko ng mga sandaling iyon, Sir Casper. At hindi ko na alam kung alin ang totoo. Sinubukan kong sabihin kay Rafael ang tungkol sa binatang si Daniel, pero hindi siya naniniwala. Sa halip ay pinagtatawanan niya lamang ako at sinabihang nag-iilusyon lang daw ako. Wala naman raw siyang nakikilalang Daniel at kung pagbabasihan ang itsurang sinasabi ko, ni minsan na hindi niya pa raw iyon nakikita.
At sa dahil hindi naman naniniwala ang kababata ko, kaya naman nananahimik na lamang ako. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin kong hindi na ako mawala-wala ng sakit. Tuwing sasapit din ang araw ng Martes at Biyernes ay mas lalong bumibigat ang pagkaramdam ko. Sobrang sakit rin ang ulo ko na para bang mabibiyak na iyon. Sa tuwing nakakatulog ako ay palagi kong napapanaginipan ang binata. Nasa isang paraiso raw kami na napapalibutan ng mga naggagandahang bulaklak at mga puno. Napakabungo rin ng halimuyak na sumasamyot na lalanghap ko. Maraming pagkain rin ang nakahanda sa malawak na hapagkainan at may mga naggagandahang babae at nagwagapuang lalaki ang nakapalibot sa malaparaisong lugar kung saan ako naroroon. Subalit sa tuwing nasa ganong eksena na ako makakaaswang, ay bigla na lamang akong nagigising. Yun bang tipong ang saya-saya ko na, para bang walang problema at wala akong sakit na dinaramdam. Tapos bigla na lang akong magigising. Kaya't nababad trip talaga ako sa ganong eksena. Kung minsan naman ay ginigising ako ng aking ina, gawa ng nasa bahay si Rafael at nagdadala ng pagkain. Isang araw, kasalukuyan akong nakaupo sa labas ng bahay noon. Medyo maayos na ako ng araw na iyon, kaya naisipan kong magpahangin na muna. Wala ang aking ina dahil pumunta siya ng palengke sandali para bumili ng lulutuing merienda. Habang nakatanaw ako sa kawalan, ay gayon na lamang ang gulat ko at napaiktad nang marinig ko ang boses ni Daniel. Sa hindi malamang dahilan ay tumibok na naman ng mabilis ang puso ko nang marinig ko ang boses ng binata. Kaagad kong mabilis na tinignan ang binata at doon ngay hindi ako nagkamali. Muli ay nakita ko na naman ang napakagwapong binata. Pero sa pagkakataong iyon ay nakabihis na ito ng tuksido at may magarang sasakyan pa ang nakaparada sa harapan ng bahay namin. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko at nalula dahil sa mga nakita ko. Bihis na bihis ang binata at mapagkakamalan mo talaga siyang anak mayaman. Kumusta ka na? Pasensya ka na pala nung nakaraan kung hindi ako nakapagpaalam. Aniya sa baritaw ng boses na mas lalong nagpasabik sa akin. Pwede ba akong umupo? Nakangiti niyang tanong na mas lalong tumahip ang dibdib ko. Wala sa loob na tumango ako at sinabi sa kanyang pwede naman siyang maupo. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, ay muling ipinagtapat sa akin ng binata ang totoong nararamdaman niya. Sinabi niya rin sa akin hindi na siya makakapaghintay pa, kaya't sana'y sagutin ko na raw siya kung may pag-asa pa ba siya. Ano kasi? Kinakabahan kong sambit at hindi makatingin ng diretso sa binata. Ewan ko ba, Sir Casper, kung bakit sa tuwing tumitingin ako sa mga mata ng binata ay hindi ko mapigilang madala sa mga mabubulaklak niyang salita. Sa ilang minuto nga naming pag-uusap ay tuluyan na nga akong natangay at napaniwala sa mga sinasabi ng binata. Sinasagot na kita, Daniel. Sagot ko sa kanya at sinabihan siya na kung pwede ay ilihim na muna namin ang tungkol sa relasyon namin sa ibang tao, lalo na sa pamilya ko. Nakita ko ang kagalakan at sayang nararamdaman ni Daniel matapos ko siyang sagutin. Sinabi niya ring payag siya sa kondisyon ko, ngunit may isang kondisyon din siya. Kondisyon? Anong kondisyon? Tanong ko sa kanya at napakunot noo. Sumama ka sa akin. Sumama saan? Tanong ko.
Sa lugar kung saan ako nakatira, mas masaya doon. Hindi ka makakaramdam ng sakit. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka araw-araw kapag sasama ka sa akin. Ha? Pero... Agaran na niyang pinutol ang sinabi ko at nagwika siyang sanay. Pag-isipan kong maigi ang alok niya. Kapag sumama ako sa kanya, ay magiging marangya ang buhay at ang buhay ng pamilya ko. Ibibigay niya lahat ng gusto ko para sa ikakasaya ko. Sana pagbalik ko ay may magandang isasagot ka na sa akin. Malumanay niyang saad. Matapos naming makapag-usap ay umalis na ang binata dahil may pupuntahan pa umano siyang iba. Ako naman ay bumalik na sa loob ng bahay dahil muli ko na namang naramdamang sumama ang pagkaramdam ko at parang inaapoy na ako ng lagnat. Saktong pagpasok ko nga sa loob ng bahay ay doon ako tuluyang bumagsak at nawala ng malay. Pagdilat ko ng mga mata, Sir Casper, ay nasa isang magarang silid na ako na napapalibutan ng iba't ibang klaseng naggagandahang mga bulaklak. Akmang tatayaw na sana ako nang biglang maramdaman ko ang biglaang pagkirot ng ulo ko. Napahawak ako at dahang-dahang tumayo. Sandali, nasang kwarto ako? Naguguluhang tanong ko sa sarili at bahagyang pinisil ang sentido. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at pumasok si Daniel. Napakagwapo niya sa suot niyang magarang damit na animoy anak mayaman. Gising ka na pala. Eto, may dala akong pagkain. Kumain ka na muna. Alok niya at malapad ang pagkakangiti. Tinanong ko siya kung nasaan ako at ano ang ginagawa ko sa kwarto kung saan ako nagising. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Salip ay inalalayan niya akong makaupo. Matapos siyang mailapag sa lamesa ang bitbit niyang pagkain. Kumain ka na bago pa lumamig itong pagkain dala ko. Aniya. Nung makaupo na ako, ay inulit kong muli ang tanong ko sa kanya. Pero wala. Hindi pa rin niya sinagot. Ewan ko ba, Sir Casper, kung hindi niya lang ba narinig ang pagtatanong ko o nagbibingi-bingihan lang siya. May kalakasan naman kasi ang boses ko noong nagtanong ako, kaya't imposibleng hindi niya ako narinig. Sa harapan ko ay may nakahaing 3 iba't ibang klaseng putahing pagkain. Isang malagkit na sa palagay ko ay minatamis yata iyon. Tapos ulam yung katabi. Pero ang nakaagaw ng pansin ko ay ang kaning kulay itim na nasa dulo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong natakam nung makita ko ang kaning iyon. Ngunit alam niyo ba, Sir Casper, kahit na natatakam ako sa kaning itim, ay may kung ano o sino ang tila bumubulong sa isipan kong wag na wag ko umanong kainin ang kakaibang kanin. Kahit na anuman ang mangyari. Nakailang beses pa akong napalunok ng laway habang tinitignan ang kaning kulay itim. Para makasigurado ay tinanong ko si Daniel kung anong klaseng pagkain ang nasa dulo ng lamasita. Iyan ba? Kanin yan. Sige na, kumain ka na. Mamaya na lang tayo mag-usap. Muli niyang wika. Napapansin kong parang atat na atat ang binatang sumandok ako ng kanin. Dahil sa talagang tinitignan niya ako kung ano ang kinukuha ko. Una kong tinikman ang kakanin. Masarap naman iyon ang kainin ko. Kung kaya naman, iyon na muna ang kinain ko. Sa isip-isip ko, mamaya na lamang ako sumandok ng iba pang pagkain kapag naubos ko na ang kakanin. Na mga sandaling iyon ay bigla kong naalalang hindi pala ako gaanong makakain
dahil sa sakit na dinaramdam ko. Kaya't naitanong ko sa sarili kung bakit tila ganadong-ganado akong kumain ng mga pagkaing inihain sa akin ng binata. Eka, parang may mali dito. Sambit ko sa isipan at muling iginalang paningin ko sa loob ng kwarto. Umalis ka na dyan. Umalis ka na. Pamilyar ang boses na narinig kong sumisigaw. Pero bakit hindi ko mawari kung saan iyon ang gagaling? Saglit pa akong nagpalingalinga, tapos ay tinignan muli ang binata. Sigurado kong hindi sa kanya nang gagaling ang boses na naririnig ko. Dahil sa parang boses ni Rafael ang narinig kong sumisigaw at pinapaalis na ako. Bakit? May problema ba? Masuyong tanong sa akin ni Daniel. Wala naman. Sagot ko at pinilig ang ulo. Baka guni-guni ko lang yata ang naririnig ko. Muling wika ko sa isipan. Nagpresenta si Daniel na siya na raw ang maglalagay ng kanin sa plato ko. Hindi raw kasi ako mabubusog kapag kakanin lamang ang kakainin ko. Dahil sa nag-aalangan ako sa kaning nakahain sa harapan ko mga kaswang, kung kaya tumanggi ako. Sinabi ko kay Daniel na hindi ako kakain. Kako, busog na ako sa kakaning kinain ko. Matapos kong sabihin iyon, ay napansin kong biglang sumama ang mukha ng binata at tinitigan niya ako na para bang may nagawa akong malaking pagkakamali. Kabadong tinignan ko siya at tinanong kung may nasabi ba akong mali. Hindi naman niya ako sinagot. Sa halip ay sinabihan niya kung kumain na lang raw ako at huwag nang maraming tanong pa. Pasensya na pero busog na kasi ako, kaya hindi ko nakakainin ang kaning inihain mo. Sagot ko sa kanya. Napaiktad ako nang biglang ibagsak ni Daniel ang kamao niya sa lamisita at mabalasik na tinitigan niya ako at para bang nagpipigil siya sa galit. Sandali lang, bakit parang pinipilit mo ako? Isa ayaw ko ngang kumain eh. Busog na ako at ayaw kong kainin ang kakaibang kanin na yan. Sagot ko sa kanya at medyo tumaas na ang boses ko dahil sa nababastusan ako sa inasta ni Daniel. Subalit mas lalong nanlisik ang kanyang mga mata at hinawakan ang braso ko at kinuha ang kutsara sa kamay ko. Kung ayaw mong kainin ang inihain ko sa iyong pagkain, kailanman ay hindi ka na makakalabas sa bahay na ito. Anya sa baritonong boses. Napaigik ako sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Sinabi ko sa kanyang bitiwan niya ako dahil nasasaktan ako. Na mga oras na yun, Sir Casper, parang hindi na ang dating Daniel na nakilala ko ang kasalukuyang nakatayo sa harapan ko. Para na siyang isang demonyo dahil sa kung paano siya makatingin sa akin. Kinakabahan na ako sa paraan ng pagkilos na ipinapakita sa akin ni Daniel. Ewan ko ba, pero kung dati ay hinahangaan ko siya, ngayon ay bigla na lamang iyong nawala nung makita ko kung paano siya magalit. Maya-maya pa ay talagang natakot na ako nung biglang mabasag ng gamit si Daniel. Halos lahat ng gamit sa loob ng kwarto ay pinagbabasag niya iyon. Sa takot ko ay mabilis na akong tumakbo palabas ng kwarto at mabilis nang tinungo ang pintuan ng bahay. Agad namang humabol sa akin si Daniel at narinig ko pa ang dumadagundong niyang boses na tinatawag ang pangalan ko. Mas lalo naman akong natakot at abot-abot langit ang kabang nararamdaman ko. Ilang saglit pa ay natigilan ako nang biglang may sunod-sunod na sigaw mula sa labas ng bahay ang naririnig ko. Boses iyon ni Rafael. Tinatawag niya ang pangalan ko at pinilit niya akong pinapalabas. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay.
Akin ka lang, Estela. At hindi ka maaring mapunta sa iba. Tindaan mo yan. Galit na wika sa akin ni Daniel. Lumingon ako sa likuran ko at naroroon na ang binata. Galit na galit siyang hinawakan ako sa kamay at pilit na pinapabalik sa loob ng kwarto. Hindi pa raw kami tapos dahil kailangan ko pang umanong kainin ang kaning itim na binigay niya bago niya ako pakawalan. Sigaw ako ng sigaw at tinatawag na rin ang pangalan ni Rafael. Humihingi na ako ng tulong sa kanya at pilit na kumakawala kay Daniel. Nakita ko ang malakas na pagbalya ng pintuan at pilit na may sumisira sa seradura. Ilang segundo pang nakalipas ay nakalangap ako ng kakaibang amoy at para yung amoy usok ng insenso. Kasabay ng amoy na nalalangap ko ay may unti-unti ng usok na pumapasok sa loob ng bahay at nakarinig ako ng mga lingwaheng hindi ko maintindihan. Mula sa labas ng bahay ay may nagsasalita pa bukod kay Rafael. Sa pagkakarinig ko ay sa iyong matanda at may kung ano-ano siyang sinasabi pero ni isa ay wala akong naintindihan. Biglang bumitaw sa pagkakahawak si Daniel at mabilis na napahawak sa ulo at tinakpan ng tenga na para bang naririndi siya sa taong nagsasalita sa labas ng bahay. Kinuha ko ang pagkakataong iyon, Sir Casper, para tumakbo palabas ng bahay. Sandali! Saan ka pupunta, Estela? Sigaw ni Daniel. Hindi ko na pinansin pa ang pagsisigaw niya. Pero nung makarating na ako sa pintuan ng bahay at hinawakan ko na ang seradura, ay saglit ko siyang nilingon. Sa paglingon ko nga mga kaaswang, sa maniwala man kayo o sa hindi, halos panawan naman ako ng ulirat nang masilayan ko ang napakapangit na nilalang. Nakatayo siya kung saan kanina nakatayo si Daniel. Tapos nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Sa sobrang nakakapanghilakbot nga, kaya hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang kanyang itsura. Basta ang masasabi ko lang ay sobrang napakapangit niya na maski sino mang makakita ay mas pipiliin na lamang nilang sana'y isang bangungot na lamang ang mga nangyayari at sana'y magising sila kaagad sa oras na masilayan nila ang napakapangit na wangis ng binata. Mabilis na lumapit sa akin ang nilalang pero bago niya pa man ako mahawakan ay mabilis ko nang pinitang seradura at pagbukas ko nga ay may kamay na humatak sa akin mula sa labas ng bahay. Napasigaw pa nga ako sa pag-aakalang ang napakapangit na nilalang ang humatak sa akin. Bitawan mo ko. Parang awa mo na. Pagawalan mo ko. Rafael, tulungan mo ko. Sigaw ko at nagpupumilit na kumawala. Stella, ako ito, si Rafael. Stella. Nang may masmasan nga ako at makita ko kung sino ang humatak sa akin, ay doon ako tuluyang humagulgol ng iyak at isinubsob ang mukha sa dibdib ni Rafael. Ang buong akala ko ay mamamatay na ako sa kamay ng nilalang na hindi ko mawari kung anong klaseng nilalang ba yon. Tara na. Bago pa man masira ng engkanto ang bakod na ginawa ko. Wika naman ng matandang lalaki. Noong tignan ko ang matanda, ay nakita ko si Mang Osmeng iyon. Ang kilalang albularyo sa Karatig Baryo. Teka. Nasaan ang bahay? Pagtatakang tanong ko noong ilibot ko ang paningin sa buong paligid. Dahil sa hindi ko na makita pa ang bahay kung saan ako lumabas, bagko sa isang napakalaking puno ng balete ang nasa harapan ng matanda. Mayat-mayat ang pag-uusal ng matandang albularyo. Tapos nagmuestro pa siya na para bang sinisilyuhan ang puno ng balete. Habang ginagawa niya iyon,
ay nakarinig kami ng malakas na sigaw at parang may mga babasaging bagay ang nagkanda basag-basag sa taas ng puno. Umihip rin ang napakalakas na hangin na siyang nagpagalaw sa mga sanga at humahampas iyon sa mga punong katabi. Muling sinabi sa amin ng albularyong dalian na raw naming maglakad. Umalis na kami sa puno habang hindi pa nakakalabas ang engkantong naninirahan sa punong iyon. Habang tumatakbo nga, ay hindi binibitawan ni Rafael ang kamay ko. Ramdam ko ang pag-aalala niya at takot na baka may mangyaring masama sa akin. Nang makarating na kami sa bahay, ay kaagad akong sinalubong ng mga magulang ko. Pagkapasok ay muling nag-usal si Mang Osmeng at gaya nung ginawa niya sa palete kanina, ay ganun rin ang ginawa niya sa bahay namin. Pagkatapos siyang gawin iyon, ay pinaupo niya na ako at sinabihan si Rafael na magmatsyag sa paligid. Kung may mapapansin na raw siyang kakaiba, ay sabihan niya kaagad si Mang Osmeng. Magtatanong na sana ako, pero sinabihan ako ng matandang hindi pa iyon ang tamang oras para magsalita ako. Tumahimik na raw muna ako dahil gagamutin niya ako at aalisin niya ang mga pagkaing ipinakain sa akin ng engkanto. Sinunod ko ang mga sinabi ng matanda. Tumahimik ako at hindi na muna nagsalita pa. Nang nasa kalagitnaan na ng panggagamot ang matanda, ay nakaramdam ako ng pagkaantok. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na pangyayari. Basta ang natatandaan ko lang, ay maraming mga bagay ang bumabalik sa isipan ko na kasama si Daniel. Doon nga ay nakita ko ang totoong kaanyuan nito. Isa itong napakapangit na nilalang at tugmang-tugma nga iyon sa nilalang na pilit na pinapakain sa akin ang itim na kanin. Sa likod ng napakagwapong anyo ni Daniel ay nakatago pala ang totoo nitong pagkatao at wangis. Nilinlang niya ako sa lahat ng bagay. Isa siyang engkantong may nakakatakot na wangis. Sa pagbalik nga ng ulirat ko ay napabalikwas ako ng bangon at hindi makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. Nilinlang ako ng isang engkanto at siya rin ang nagbigay sa akin ng sakit. Lahat ng mga dinaranas kong sakit ay siya ang may kagagawan. Noong nahimatay ako bago napunta sa lugar kung saan siya nakatira, ay siya rin ang may gawa. Hindi ko matanggap ang mga nangyayari. Mabuti na lang talaga at nariyan si Rafael. Ikwento niya sa mga magulang ko ang mga kakaibang bagay na nabanggit ko sa kanya kamakailan lang tungkol sa binatang si Daniel. Noon pa pala ay may duda na si Rafael na may kakaibang nangyayari sa akin, kaya't palihim niya akong pinagmamasdan. Nung nagkita kami sa palengke, ay hindi pala iyon nagkataon lamang. Dahil talagang sinundan niya ako. At doon nga'y nakita niya raw akong nagsasalitang mag-isa at wala naman siyang makitang kausap ko. Labis-labis ang pasasalamat ko sa kababata ko, Sir Casper. Dahil kung hindi sa kanya, ay baka hindi na ako nakabalik pa sa pamilya ko. Sinabi naman sa akin ng albularyo na noong kasalukuyan akong walang malay, ay nakipagduelo siya sa engkanto at napatay niya ito. Kaya't wag na raw akong mag-alala pa dahil wala nang gagambala pa sa akin. Mababa ang dungan mo, iha. Kaya't hindi malabong lalapitan ka talaga ng mga mapagsamantalang nilalang. Buti na lamang at may matalik kang kaibigang handang magsakripisyo para lang mailigtas ka. Ani pa ng albularyo, sabay tingin kay Rafael. Ano po? Tanong ko at hindi ko naintindihan ang sinasabi ng albularyo. Huminga muna ng malalim ang albularyo bago niya sinabi sa akin ang lahat-lahat. Anya,
Masyadong mahina ang katawan ko dahil sa mga napagdaanan kong sakit. Kaya naman ang katawan ni Rafael ang ginamit niya para pasapiin ang engkanto at nakipagduelo rito. Sinabi niya pang kung sakali mang matalo siya ng nilalang na yon, magiging kapalit noon ang buhay ng kaibigan ko. Kukunin ng nilalang at magiging alipin na si Rafael ng engkantong itim. Natitiyak niyang hindi lamang magiging alipin si Rafael dahil sa palagay niya ay walang hanggang kaparusahan ang kahantungan ni Rafael oras na makuha ito ng nilalang dahil sa ginawa niyang pangingialam. Pero gayon pa man ay hindi nagpakita ng kaduwagan ng kaibigan ko. Bagkus ay nagtiwala siya sa albularyong matatalo ni Mang Usming, ang itim na nilalang, at mapagtagumpayan ang lahat. Bihira lamang ang mga kaibigang kagaya ni Rafael. Napakaswerte mo, iha. May kaibigan kang nakahandang magbuwis ng buhay, maging ligtas ka lamang. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Caspar, ay naging maayos naman ang lahat. Wala nang gumagambala sa akin at sa paglipas nga ng 1 taon ay naging kasintahan ko na si Rafael. Sa ginawa niyang iyon ay talagang pinatunayan ni Rafael sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya at kamahal. Kaya naman dito din ay nahulog ng loob ko sa kanya ng tuluyan. At nagkatuluyan talaga kami hanggang sa magpasya kami na magsama na lang sa iisang bubong. At sa kabutihang palad naman ay napadpad kami dito sa Aklan para din sa aming klase ng hanap buhay. Sa ngayon po ay may 2 anak na kami na pawang nag-aaral na sa elementarya. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaswang. Sana ay nagustuhan ninyo at sana ay huwag niyong kalimutan mag-comment o mag-like sa kwento kong ito. Muli po, ako po si Stella ng Aklan. Maraming salamat sa inyong lahat.